Ginastos ko ang 15 million para i-digitize ang lumang city records ng lolo ko sa Cebu. Pero pagbalik ko, may hacker na nakalagin gamit ang pangalan ko. Ang archive room, malamig, puno ng servers at lumang papel. Habang naglalakad ako, narinig ko ang tunog ng keyboard kahit walang tao sa monitor. Lumabas ang pangalan ko. Access granted. Pero hindi ako ang nag-login. Paglapit ko, may folder na naka-open. Property transfer. At sa ilalim, nakalagay ang pangalan ng lolo ko. Pero ang signature, hindi kanya. Ramdam ko na may taong ginagamit ang identity ko para burahin ang history ng lungsod. Sinundan ko ang IP address, bahay ng pinsan kong si Marco. Pagdating ko, nakaupo siya sa harap ng laptop. Nakangiti. Hindi mo dapat nakita yan, sabi niya. Sa screen lumabas ang kontrata. Property transfer approved. Pangalan ng lolo ko. Pero signature ng pinsan ko. Sa gilid ng mesa, may flash drive na may label. Archive override. Biglang lumabas ang katotohanan. Hindi lang hacking, kundi pagnanakaw ng kasaysayan. At mismong pamilya ko ang nasa gitna ng investigasyon. Tinawagan ko ang Cybercrime Division. Kung hindi nyo iti-trace ito, mawawala ang buong archive. Kinabukasan, na-freeze ang account ni Mark. Sa court, lumabas ang forged documents. Lahat nakasign gamit ang pangalan ko. Tahimik siya habang binabasa ng judge ang evidence. Sa gilid ng courtroom, may istorya na umiiyak. Kung hindi mo nahuli, mawawala ang buong kasaysayan ng lungsod, sabi nila. Hindi na ito simpleng hacking. Ito ay investigasyon na magbubunyag ng lahat at sisira sa pangalan ng pamilya namin.